Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Hindi raw po ihihirit ang Senado kay Pangulong Bongbong Marcos para magpatawag ng special session upang madaliin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, hindi rin nagbigay ng anumang senyales ang Pangulong Bongbong Marcos na balak nitong magpatawag ng special session ng Kongreso upang masimulan na ang impeachment trial kay Duterte. Sinabi ng Senate President na hindi mamadaliin at hindi rin nila iaantala ang paglilitis bukod sa wala silang balak na magpa-pressure sa mga nananawagang apurahin ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Tiniyak din ng Pangulo ng Senado na bibigyan ng fair trial si VP Sara. Idadaan daw po nila ito sa makatuwiran Yun. at maayos na proseso. At iaayon ito sa konstitusyon at sa umiiral na impeachment rules. Rules. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por Dos. May itim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk Magandang morning. across the Lamig. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Yon! Storm Malamig pa ba sa inyong lugar? in the dusty black. Ayan sabi ng mga eksperto kung batsero, ito palang February, buwan ng mga puso, Oo. ay kasama pa rin sa mga buwan na mataas ang bilang ng mga nagkakasakit. Yung anong tawag doon? Yung flu. Flu. Ay, At grabe nga. influenza. Ayan, Grabe kong batsero ang tinatamaan ngayon yung flu. Oo. At ang Isa na ako doon. tinamaan ka na. Ako rin nung nakaraan Noong Biyernes. Ito lang. Mula Biyernes na yan. Ito lang, itong weekend lang. Yung Oo. pinag-uusapan pa naman natin na magkakasakit ka kung kailang weekend. Oo nga nakakalungkot nga yun Pero nilabanan ko kasi sabi ni Martin Rivera, be my lady. Kaya pala, may lagnat ka pa pala nung lagay na yun. ano? Pero wala, tumuloy din kaya Sabado at sabi ko hindi pwedeng hihiga-higa dito. Oo. Kapag ka inihiga mo kasi para mo siyang binaby, Yung sakit. yung sakit, papatulang ka Talagang lalong,
kumbaga lalong lalala. Lalong Lalo lalala. kang ihihiga. Ayun, subukan lang natin. Saka yung ang laking bagay kong batsero nung dahil pinagpupusan ako kahit malamig eh. Oo. Niligo ko nga. Ganon. Naligo, Pwede pala yun. naligo nga ako ng isang yung mabilis lang na Yung buhos lang. mabilis lang. Ayun, ayos naman. Ngayon naman Okay na. ayos, medyo ayos. Hindi ayos mo na kayo ngayon. na ilangang mag-antibiotic. Hindi. Ay, mabuti ikaw. Si Mami Rosel, Mami Sel, Oo. may pagka-doktora yun. Mag-antibiotic ka. Ba't baka ako, hindi ka man doktor, nire-resta mo. Ako, inabot talaga ako ng antibiotic nung 1 linggo. Talagang kinailangang mag-antibiotic dahil naalala ko, magiging mag-isa ka na naman sa palatuntunan. Saka unti-unti ng yung ubo ba? Yung ubo na Mabuti wala akong ubo. yung kapag matawa ka lang uubuhin ka, sasabayan na ng ubo. Mabutit na i-text ko kagad si Doc Tony Liachon bago bumiyahe ng Japan. At kailangan talaga may kapag ando na sa puntong may ubo na akong batsero, kailangan na mag-antibiotic. Totoo. Pero paubo ka na. kailangan daw talaga ngayon yung flu vaccine. Flu vaccine. Kaya lang alam ko diyan nagbabago yan taon-taon di ba? Makapagpa-check nga. Magtanong nga tayo sa doktor, Mother. Dahil wag ang pabala ng mga eksperto ay wag daw ho ninyong baliwalain yung mga trangka-trangkaso sa ganitong panahon. Itong mga lagnat-lagnat na yan. Yun nga, pag inubo na, pag ilang linggo, mga ilang araw na, tumagal na 1 linggo yung ubo, ako noon pinagsasabay ko lang yung banggitin ko yung yung gamot sa ubo, yung Tosiran, tsaka BioFlu. Aba, Sabay na yon. matindi pala. Matinding kaya pero sabi ng iba dapat hindi raw pinagsasabay yon. Ikaw Pinagsabay ko na. Nung nawawala pero yung kapag nawala yung bisa ng gamot, balik na naman. bumabalik. Eto na kailangan naman. talagang- Nawawala, bumabalik. Nawawala, bumabalik. Eto na naman. Eto na naman. Be my lady. Kaya, nako, Ingat kayo. kahit pa sabihin tumitira ka ng vitamin C. Yan. Araw-araw. Iba yung panahon. Hindi ba nangyari kay Sanchay, Si kumbachero? Sanchay, tinan mo na. Isipin mo, napakabata pa noon. Normally, pagka mga ganyan, medyo matibay-tibay pa. Tinan mo naman, nag-umpisa daw yan sa flu. Oo. Diyan sa Japan. Oo. Tapos may pneumonia. Yun ang matindi. May dalawang klase pala yung pneumonia. Merong bacteria, merong virus. Yun pa. Tama. Mukhang yung virus ang tumama. Kaya iingat tayo. Mukhang kailangan nagpe-face mask pa rin tayo. Oo nga. Lalo na kapag papasok sa mga enclosed na lugar na maraming tao. Sa LRT, yung mga LRT, Ayan, LRT, MRT. Mga sumasakay sa LRT, MRT na yan. Sobi nga nung isang araw napagalitan ko Oo. Kasi nag-LRT mula dito sa eskwelahan, sanay nang mag-LRT mag-isa. Oo. Papunta ng pauwi doon sa Muñoz bababa. sa Muñoz, sa Roosevelt. Ang ganda, ang ginhawa ng ang bilis ng biyahe niya. Ang bilis, Isipin mong mula dito sa Vito Cruz hanggang sa may Muñoz kalahating lang yan. oras lang. Kalahating oras lang kumbachero. Lalo pa pag naituloy na yan hanggang Trinoma. Hindi ba? Oo. Pagkatagal-tagal. Sabi na niya, yan. napakarami po ekang tao. Mabuti po nung pagkalipas daw ng 2 istasyon, may nalibreng isang upuan. Pinaupo siya nung mga lalaki at mga kuya, sabi niya mga kuya. Ayun. At sabi, mag-ingat ka sa bag mo, sabi daw sa niya. Pinag-iingat pa siya. Pinag-ingat daw siya sa bag niya. Totoo yan. Ayun. Sabi ko, mag-face mask ka. Face mask. Mag-face mask na tayo. At ang sabi ho ng mga eksperto ay 20%, nasa 20% daw ng mga tinatamaan ngayon ng ganyang flu at influenza ay namamatay. Matindi, no? Kaya 20%. 20%. 1 out of 5. Correct, kumbachero. Kaya wag nating ipagwalang bahala yan.
Kahit pa sabihin abala kami Ayun. sa mga bagay sa buhay na ito. Ayun. Tulad ng politika. Ayan. Tulad ng impeachment. Yun pa. Oo, nako. Wag niyong kalilimutan ng kalusugan. Kayo ba? Ano ba ang gusto ninyo? Magpatawag ng special session Yan. para matuloy ng impeachment o wag na? Ayan, ha? Merong mga gigil na gigil eh. May mga gigil na gigil talaga eh. Oo. Ang sabi sa konstitusyon forthwith mabilis, immediate. Immediate. Oh. At ang mayroon ng president na kailangang talakayin kaagad yan ng Senado. May mga ganun. Mayroon Sabi mga naman ganun. narinig yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ba't ba inaapuran nyo kami? Oo. Basta kami gagawin namin yung trabaho namin. Oo. At ang sigurado, ayon kay Senate President Chis Escudero, ito po ang banner story ng Philippine Star, Oo. VP Sara assured of fair trial Ayun. o Senate trial. Ayun. Parehas. Parehas. Patas na paglilitis ang tinitiyak daw po ng Senado as impeachment court kung ito'y matutuloy. Yo. Jerry Anthony Taberto Dos sa DCRH. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry At si Anthony, narito na. Dos por dos, hahataw ng todo. Kanta na lang tayo. Dos por dos. ang katotohanan. Dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala. Wala ka. Dos por dos, hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Nakakamiss yung hotdog, ano? Dos por dos. Yung mga hindi nakakaalam kung saan galing yung kanta na yan, iniregalo lang po sa amin yan ng grupong Hotdog. Hotdog. Wala kami, hindi namin sila kausap, basta Gumawa sila. Gumawa sila ng Nag-compose ng awit. Ayan, at Dahil- ipinadala na lang sa amin. pinadala na lang po sa amin. Hindi nga namin nakaharap ng sa isang huntahan man lang. Hindi man lang namin na ilibre ng kape man lang eh. Hindi, pero gumawa po sila sapagkat gustong gusto po nila na meron pong ganitong klase ng programa. Kaya lang isa-isa na rin nalalagas yung grupo ng hotdog, yung mga natitira dyan. Mga bossing! Mga bossing! Maraming Thank salamat you, po thank sa you. inyo. Ito yung patutugtugin namin to. Kayo po ang naalala namin. Thank you. Oras po natin. Aji, Mr. Jalamtang, Lakyam Chap Chit Hun 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, adjust na ng buwan ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. University of the Philippines, Diliman, nanguna sa mga universidad sa Pilipinas sa listahan ng Webometrics. NFA magbebenta na ng 33 pesos kada kilo ng bigas sa mga LGU ngayong linggo. Business Group umalma sa plano ng MMDA na alisin na ang EDSA busway. 6 na milyong Pinoy nanganganib mamatay sa HIV/AIDS. Senior citizen patay sa sunog sa Tondo, Maynila. Opisyal ng DepEd sa Sulu itinumba ng hinihinalang hired killer. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating balita. Sa oras na 6:21, nabawi ng University of the Philippines Diliman ang unang pwesto sa mga higher education institutions sa Pilipinas sa January 2025 Webometrics Ranking of World Universities na siyang sumusubaybay sa epekto at ugnayan ng higher education.
Ang UP Diliman ay nasa ika-938 mula sa halos 32,000 kolehiyo sa buong mundo. Nanguna rin ang UP Diliman campus sa ranking noong January 24, ngunit na-shut out sa top 10 o nawala ito sa top 10 sa July 2024 edition ng Webometrics na ang nanguna ay De La Salle University. Ang Webometrics ang sumusubaybay sa mga higher education institutions sa pamamagitan ng dami ng content sa kanilang website, ang visibility ng contents na ito at ang epekto ng mga na-publish na mga materyales batay sa kung gaano ito nakalink sa iba pang research materials online. Alas 6:23 ng umaga, naimbag bigat kada kayamin na po. Agring kayon, gising na. Sisimula na ng National Food Authority o NFA na maglabas ng 700,000 sako ng bigas at ibenta sa mga LGUs ngayong linggo, bahagi ng pagpapatupad ng Food Security Emergency. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnald de Mesa na ibebenta ang NFA rice halagang 33 pesos kada kilo. Habang ang mga LGU ay maaari naman itong ibenta sa 35 pesos kada kilo. Wag na! Sabi nga no, in fairness, sabi nitong sino ba yung nakausap natin? Sila Mayor Hani Lacuna yata eh. Si Mayor Hani. Sa Maynila. Saka si Mayor San Juan. Pwede na. Francis Chua. Francis Zamora. Oo, na kung magkano kinuha, yun din nila bebenta. Kumbaga yung gasto sa logistics, sagot na ng yun, pwede nang i-charge yun sa experience. Kayang-kaya na yung experience yan, papaganda na experience yan. Sinabi ni De Mesa na magiging priority areas ang paglalagay ng pagkain sa mesa. Ayun. Kaya pala De Mesa. Priority po ang Metro Manila, Region 7, particularly ang Cebu. Ayan. At iba pang lugar na may mataas na presyo ng retail price batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Noong Pebrero 4, isinailalim ng DA ang bansa sa isang emergency sa seguridad ng pagkain dahil nabigo ang mga hakbang ng gobyerno upang ibaba ang presyo ng bigas. Ayan. Kaya bilisan na ninyo, lalo na sa mga alkalde na re-electionist. Yan. Kapag nagpabagal-bagal kayo dyan, nako, mapupulaan kayo ng mga botante. Talaga. Diba? Kumbachero, ayan na. Iniaalok na. Ang kailangan na lang dyan yung mabilis na pakikipag-coordination sa NFA. Yan. Kung babagal-bagal si Mayor, alam nyo na, gagawin nyo. Sabihin siguro nung Mayor, wala naman akong kalaban eh. Ayun, nako. Yung mayroong mga ubod ng yabang na gano'n. Mga ubod ng yabang na gano'n. Kalaban ko naman. Kaya ko naman. Mga kalaban ko na yun. Wala naman yan. Ako nga nagpatakbo dyan. Para lang may makalaban ako. Ayaw kasi wala akong suntok sa hangin. Yung iba namang malakas ang kalaban, magpupursige yan. At sasabihin, anong 33? Libre! Ipamimigay ko ng libre yan. Ahampas pa sa mesa ng gano'n yan. Gumanon pa. Mag-iingat kayo. Sabi ng Comelec, bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Alas 6:26 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Tutol ang grupo ng mga negosyante sa plano ng gobyerno na alisin na ang EDSA bus lane. Ayon sa Management Association of the Philippines, sa halip na tanggalin ang EDSA bus lane, mas makabubuting tutukan na lang ng gobyerno ang pagsasaayos ng mabuhay lane upang maibsan ang traffic congestion sa Metro Manila. Oo nga naman. Binigyang diin ng grupo na ang pagtanggal sa EDSA bus lane ay hindi naaayon sa National Transportation Policy na nagbibigay ng prioridad sa public transportation bilang mobility solution. Yun na nga. Yung naiisip na tanggalin yung EDSA busway, tapos yung isa pa, yung pagbayarin ang dadaan sa EDSA,
napakasama ng magiging itsura ng gobyerno doon. Talaga. Yung itsura ng gobyerno doon parang pinakita na lang wala na kami magagawa Pasensya na ha. magbayad na lang kayo para makadaan kayo dyan. Parang gano'n lang ang dating nun. Parang ganun. At parang sinabi nyo lang na may pera na lang, mga mayayaman na lang ang dadaan sa EDSA. Ayun. Di ba? Parang gano'n ibig sabihin nun. Parang ganun na nga. Ano pa nga ba ang ibig sabihin nun? Kaya wag nyo nang uungkat-ungkatin pa yung bayad sa EDSA. Nabubusit nyo lang. Nakakainis lang. Kainis lang kayo. Ito rin ang nakasaad daw. meron pa ba? Palang kasunod sa kanilang statement na pirmado ni MAP President Alfredo Panlilio at Transportation and Infrastructure Committee Chairman Eduardo Yap. Una nang inihayag ng MMDA na plano nilang alisin na ang EDSA busway sa oras na mapalawak na ang system capacity ng Metro Rail Transit o MRT3. Sa bagay, may mga daan naman ng daan dyan kahit na bawal. Ang pinakahuli pala grupo ni Senator Manny Pacquiao. Yung driver lang daw, pero driver lang daw, wala namang kaya lang convoy. Yun ang problema. May convoy, 3 sasakyan. Ang titigas din ng bungo nitong mga Alam ng bawal. Papasok pa rin Sabi doon. siguro nila, hindi, magbabayad na lang kami. Yun ang katwiran ng Magbabayad na iba. lang kami. Magbabayad na lang. Kung pwede nga lang sana, ganun na lang Oo. Halimbawa, kung talagang may pera ka, halimbawa, sample may pera ka, magbayad ka na lang para makadiretso ka sa... Ito pala yung video. Ayan yung van na itim ang dumaan. Tapos may kasunod yan. Ayan Yun, tinakpan yung mukha nila. Tinakpan yung mukha nila. Yun yung sinasabi natin. Sabihin nila, hindi, magmumulta na lang kami. Sige, magmulta ka, lumabas ka na dyan, balik ka na doon. Dapat labas ka. Hindi yung tatapusin mo yung buong EDSA busway. Hindi, nagbayad na ako diretsuin ko na to. Hindi, lahat ng mga sisita sa'yo doon, babayaran mo din. Dapat ganun. Ang bihirang pati. Joseph talaga. Anak ng baka. Hindi ba ang pinakahuli dyan, yung anak ni Senator Raffy Tulfo? Yung congressman? Yung congressman? Mo na. Congressman pa. Akala ko naman nung una hindi siya sakay. Hindi. Yung pala sakay mismo. Nako. Pero sabi ni Senator Raffy Tulfo, nag-apologize naman Saka hindi naman siya, yung driver naman niya Ay, nilaglag pa yung driver. Nilaglag pa yung driver. Akala ko ba para sa naaapi? Ba't sa halip na tanggapin ang pagkakamali at humingi ng paumanhin, kagalitan yung anak, di ba? Hindi daw pa nga abuso yun. Hindi daw pa nga abuso yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Baka idol. Kala ko ba hindi dapat yun. At nung tatay nung isang senador ang unang dumaan dyan, galit na galit si Senator Raffy Tulfo. Wala, iba yun. Kapag anak, pwede na. Pwede na, pag anak. Saka hindi naman na opisyal ng gobyerno yung tatay ng isang senador kailangan nasa gobyerno. Yung anak congressman Mag-congressman muna kayo. Ay, sus! 6:30 na ng umaga, tiempo posibleng sumipa sa mahigit 6 na milyon ang tamaan at mamatay sa HIV/AIDS sa susunod na 4 na taon. Ito po ang kinababahala ng United Nations AIDS Agency matapos lumabas sa kanilang pagtaya ang nasabing datos. Pangamba ng UNAIDS Agency, maaaring mangyari ito kung hindi magbabago ang desisyon ni US President Donald Trump at manatili ang posisyon nito na alisin ang lahat ng mga global funding para sa programa. Una kasing maapektuhan sa desisyon ni Trump ang kinabukasan ng mga treatment program ng UNAIDS Agency. Una rito ay giniit ni Trump na re-reviewin nila ang lahat ng kanilang mga foreign aid program sa ilalim ng America First policy na ipinatutupad nito. Gumawa pala ng bukod ng bagong departamento si Trump dyan para dyan sa pagtitipid. Ang pangalan ay Department of Government, ano yun? Ano yun, parang het? Yung kay Elon Musk. Yung kay Elon Musk. Ang initial ay naging Doge. Na. Alam niyo ba yung Doge? Yun yung coin ni Elon Musk sa cryptocurrency. Tama, Dogecoin. Department of Government Efficiency. Ayun, Department of Government Efficiency. Talagang parang naisingit. Talagang alam na alam mo. Mukhang gustong palakasin yung kanilang mga crypto coin, no? Pero sabi nung, di ba nagsalita na ang US
Treasury. Oo. Yun daw, Dogecoin na hindi Dogecoin. tatanggapin. Oo, hindi tatanggapin sa gobyerno. Oo, pero sa cryptocurrency Aba, lumalakas. lumalakas 'yan eh. Nako. At siya yung yung pala yung USAID, yung mahigit 2,000 empleyado na gusto na nilang pauwiin. Sila yun. Pinigil ng korte sa Amerika sa ginagawa ho ngayon ni Trump ng magkakambal na Trump and Elon Musk. Matindi tong kanito. Malamang kumbatsero ay medyo marami nang nagsisisi Oo. sa pagboto kay Donald Trump. Dito pa lang sa ano na yan. At doon sa yung sa crackdown nila sa mga immigrants. Grabe. Illegal aliens. Sa katotohanan, hindi Nagbabahay-bahay. Opo, sa Los Angeles nga daw kumbatsero, partner na ang ICE at saka yung FBI. Pati na FBI. FBI. Nako. Oo. Kaya sigurado marami tayong mga kababayan diyan na kakaba-kaba. Lalo na yung meron pang na kahit na documented sa mga nakaraan na ano pa rin nasita pa rin Pati daw, totoo kumbatsero, pati yung mga green card holder, meaning yung mga permanent resident na nadadali pa. Tingnan mo na yan. Kasama sa mga gagawan pa ng istorya. Ba't kasi ngayon lang kayo gumawa niyan? Meron nga kaming kilala, 30 years, 40 years kayo niloloko. 30 years kayo niloloko. Naging US citizen yun. Tapos kayo, wala kayo. Wala. Daling nadali pala ang Amerika noon. Wala pala sila. Kumusta kaya si Uncle Sam? Uncle Sam de Lasa? Hindi si Uncle Sam de Lasa. Uncle Sam Martires na lang. Uncle Sam, naku limutan ko pangalan na. Nandito siya ngayon, Adelan. Si Uncle Sam Adelan from Los Angeles, California. Na tubong Isabela, kumbatsero. Kachokaran kabarkada ni Governor Rodito Albano. Uncle Sam Adelan, sa Isabela ba kayo ngayon? Nung binabalita sa akin itong nakaraan, yung daw bahay niya sa LA, muntik nang abuti ng apoy. Muntik. Konting-konti na lang daw. Nasa bakod na. Dinidilaan na yung bakod niya. Dinilaan, di sana niya. Mabuti na napakaswerte natin si Uncle Sam Uncle Sam Adelan. Maganda morning. Samantala, ako na ba? Ikaw na. Nakakalimutan ko tuloy Alas 6:34 ang ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon gila. Isang 54 anyos o 64 anyos na babae na sawi sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Gagalangin, Tondo, Maynila. 6 na bahay ang tinupok ng apoy na nakaapekto sa 7 pamilya. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma at naapula makalipas ang 2 oras. Ayon kay Fire Senior Inspector Alejandro Ramos, natutulog ang biktima ng maganap ang sunog. Sinabi nito na nahirapan ang mga bumbero na rumisponde dahil sa makitid na daan bukod pa sa mga nakaparadang motorsiklo at tricycle. Dagdag ni Ramos, Fire Inspector Ramos, gawa sa light material sa mga nasunog na bahay kaya mabilis itong kumala. Alas 6:35, patay sa pamamaril ang Assistant Schools Division Superintendent ng Sulu habang nasa loob ng kanyang tanggapan sa Hulo. Kinilala ang biktima na si Sonatria Dandun Gaspar. Ito po ang Assistant Schools Division for Sulu ng Ministry of Basic Higher and Technical Education sa BARM. Batay sa ulat ng Hulo Municipal Station, bandang alas 5 ng hapon nang pumasok sa opisina ni Gaspar ang nag-iisang gunman at binaril ito sa ulo. Saka mabilis na tumakas. Inilunsad na ng pulisya ang manhunt laban sa suspect habang iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Mayroon namang kinundina ng Mohager Iqbal, BARM Education Minister, ang pamamaril sa opisyal. Alas 6:36 ang ating oras. Mga textmates, mga text partners, ano sa tingin nyo? Dapat ba magpatawag ng special session ng Pangulo para lang masimulan na itong impeachment trial? Ang sabi kasi ni Senate President Jesus Escudero, mukhang wala naman sa
sa isip ng Pangulo ang magpatawag ng special session. Ito po yung tinutukoy Oo. ni Combachero. Ito Ayan. pong banner story ng Manila Standard. Ang sabi po ni Senator Cheese, No sign, PBBM calling for special session. wala daw pong palatandaan. Oo. Wala daw siyang maramdaman. Wala daw siyang maramdaman na magpapatawag ng bakit ba kailangan magpatawag ng special session? Para matuloy yung posisyon ng maibigay yung posisyon ng Senado na kailangan na sila on session Ayun. bago mabuo ang impeachment court. Ayun. Yan. At masimulan ang impeachment trial kay VP Sara. Dahil kung hindi, sa June 2. Yan, June 2 Oo. pa. Sila babalik sa sesyon, doon pa lang mabubuo ang impeachment trial. Doon pa Kumbaga, lang hindi pa baka isipin nyo, June 2, bakbaka na. Hindi po, mahaba pa ang proseso Mahaba pa ang proseso yan. Kaya sabi ng iba, ng mga nagsusulong ng impeachment, kaawa-awa naman ang Vice Presidente. Hindi mabibigyan ng pagkakataon na malinis at mapatunayan na siya'y walang kasalanan. Hane, ang galing ng magmalasakit, bayaw. Ang galing ng malasakit nyo. Ang galing. Oo. Pero yung iba talagang mainit at porsigido dahil gusto raw nilang matanggal na. At malaman na ang katotohanan sa mga ginawa ng pangalawang Pangulo. Ang ating ubod ng lakas Pumapagaspas! na si Sherin Alfaro ay nandyan po sa Barangay Martires. Meron pala Uncle Sam, meron ka palang barangay dito sa Pateros. Meron pala kayong ganyang barangay sa Pateros. Diyan sa Pateros ay andyan gagala-gala, kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa umagang ito ng Monday, February 10. Yan. Magbabalik ang ACS Balita. 6:38 ang ating oras. This time check is brought to you by Itang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, Kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na mo, gising na. Eto, sa mga sumusubaybay at nag-aantabay ng latest impeachment, halos 80% daw po ng mga kongresista ay pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang paglagda ng 215 ng miyembro ng Kamara na nadagdagan pa ng 25 ay isang napakalakas at malinaw na mandato mula sa taong bayan. Nasabing bilang ay higit sa kinakailangang 1/3. Kaya agad itong naisumite sa Senado. Ang 1/3 ay ilan yung kumpatsero? 100... Yung 1/3, 102. 102. Ang 2/3 doon, 204 lang. Kaya nga, kaya sobra-sobra ito. 215, tas may humabol pang 25. 25. Ayun. Paliwanag ni Barbers, ito ay hindi lamang mayorya, kundi isang super majority o higit pa sa requirement ng konstitusyon na 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso upang maidirekta sa Senado ang reklamo at hindi na kailangan pang dumaan sa House Justice Committee. Alas 6:44 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pwede nang i-dispute ng mga motorista ang kanilang traffic citation tickets na inisyu ng MMDA online. Kasunod ito na inilunsad na QR code at link ng MMDA sa kanilang social media accounts upang makapag-fill out ng online form ang traffic violator at i-upload ang kanilang ticket. Layo nito na padaliin ang proseso sa pag-apila ng mga motoristang natikitan at maiwasan ang personal pang pagbisita at mahabang pila sa MMDA offices.
Ayon sa nga. MMDA, maaaring isumite ang kanilang apila mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Noong 2024, nasa 64 na complaints ang naresolba ng MMDA na may kaugnayan sa traffic citation tickets. Mainam yan kung ganun. Oo, para mabilis yung yung pagsettle ng Yes. problema natin sa yung hindi na kailangang umabsent sa trabaho. Laging ganun eh. Yun ang di ba? Sayang din kaya yun. Saka yung stress na kumbatsero na pipila ka ng pagkahaba-haba. Oo. Patay na isang Ayos araw yan. mo, nabubusit ka pa. Ayos yan. Online. Wala talaga ngayon online. Yun. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nasa linya na natin kumbatsero si Dr. Ronjin Solante, isang infectious disease expert. Doc Ronjin, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hi, Katonying, Jerry, good morning. Opo. Opo. Nag-rounds na ba kayo sa ganitong oras, Doc? Yes, Jerry, nandito na tayo sa ngayon, sa San Lazaro. Yun. Aga, Tingnan mo ang nga, aga, ano? Oo. Kumusta ho dyan sa San Lazaro, Marami Doc? ubang pasyente. Marami, Katonying, no? Ang marami ngayon yung mga nagka-pneumonia at saka yung Yun. dengue. Ito hindi yung top 2 namin na mga na-admit ngayon sa mga the past week, no? Yung mga may HIV, may mga edad na, talaga sila yung nadapuan na medyo mas moderate to severe kaya na-admit. Yung dengue talaga, Katonying, no? Talagang Marami rin pala. Yan, eh. Oo. December talagang at saka ang ngayon na-observe namin medyo may yung mga may edad na rin, no? Nagka-dengue pa rin, starting from 40, 50, may mga ganun tayong mga pasyente. Oo. So ang ano po mga nabanggit nyo, pneumonia, tapos dengue, ano pa po mga uso ngayon, Doc? Well, yung kadalasan pa rin, marami pa rin tayong mga HIV na na-admit because of pneumonia. So, pneumonia pa rin ang pinaka-underlying mga sakit nila. Tapos yung tuberculosis na talagang hindi naman nawawala. Hindi yan. nawawala ang Saka, TB. hindi nawawala. So, yun yung mga kadalasang mga infection na nakikita natin. May COVID pa rin tayo, may influenza. Pag ilan-ilan, nagkaka-severe, pero hindi na rin ganun kadami kagaya ng mga pandemic pa. Marami ho kasi ngayon, Doc, yung tulad namin, ni Kumbatsero, nitong nakaraan linggo, kinailangan kong mag-antibiotic. Kami sa bahay lahat, tinamaan. Tapos may mga nakakasama ako sa mga sumunod na nitong mga nakaraang araw na breakfast meeting, dinner, mga nag-uubuhan. Tapos masama ang boses. Talagang ang dami hong may respiratory diseases ngayon. Ito ho ba normal lang, Doc, at pwede ng tubig lang o ipahinga lang o kaya over-the-counter medication lang ang kailangan natin? Yes, itong mga ganitong panahon, no, ang tawag natin nito, Jerry, no, respiratory virus season. Nag-umpisa yan October, November, December, January, at saka minsan nandun pa rin yan hanggang February, no. Kaya ang flu ngayon or other respiratory viral infections talagang napaka-common at saka most of the time mostly mild lang naman to, pero talagang meron tayong mga pasyente pa rin na talagang nagsisevere, especially yung may mga comorbidities. Kaya ang payo natin dito ngayon, kung pwede, magsuot ng face mask, especially sa mga vulnerable populations. Kagaya mo, Jerry, no? Uwi ka sa bahay, tapos meron kang vulnerable na parents doon or sila yung medyo mas mahirap pag nadapuan ng mga respiratory viral microorganism. So hindi ho dapat na ipagwalang bahala, sabihin, lagnat lang naman yan. Sipon lang yan. May namamatay ho ba dito sa ganitong may mga cases na ba kayong may numero kayo dyan na namatay dahil dito sa mga binagwalang bahala nating mga influenza o trangkaso? Yes, Jerry, no? Pero kadalasan dito, pag meron kang ganitong mga klaseng viral infection, like influenza, no? Ang mga na-admit dito, yung mga matanda talaga, 60, 65 years old. Kung hindi man matanda, yung may mga comorbidities at immunocompromised. Now, a lot of them recover naman, no? Majority, siguro sabihin natin 80 to 90%. But
some of them kailangang tubuhan, no? Yung ikakabit sa mechanical ventilator at sometimes they develop the more severe complications of pneumonia na mahirap talagang iaahon or igamutin. Oo. Pero Doc, paano po yung kasi maraming natakot doon sa nangyari kay Sanchay yung barbecue yung nagkaroon ng influensya lang doon sa Japan tapos nauwi sa pneumonia. Well, ang nangyari siguro noon, Katuning, no? I think kung hindi ko lang alam, sigurado yun may comorbidity yun kasi hindi naman ordinaryong healthy na ganong edad magkaka-severe pneumonia dahil sa flu. So, inisip ko baka may comorbidity or pangalawa, baka pagod siya or the number of viruses na nakuha niya since nagpunta siya ng Japan tapos pagod siya. These are a mix of risk factor na pwedeng naging ganun na kaya nagka-pneumonia. Natakot nga ho kami, Doc. Ayaw na namin pumunta ng Japan dahil dun sa nangyari na yun. Okay lang, walang problema. Wala tayong travel restrictions. Pamasahin na lang ang kulang, Doc. Pamasahin na lang. Pang-hotel, Doc. Pang hotel. Ano sabi niya? Wala namang problema. Pakiulit niyo nga po yan. Yes, wala tayong travel restrictions sa Japan. Normal yan na ganitong mga panahon, talagang Hong Kong, Japan, and even Singapore, talagang ganito yung mga increase ng kaso nila, no? Kaya ang payo natin diyan, kung ikaw yung mga turista pupunta doon, wala kang flu vaccine, wala kang pneumonia vaccine, mas lalo kang delikado niyan kasi wala kang bakuna, no? So magsuot ka ng face mask. Kung pupunta ka man mag-shopping doon or magkakain sa mga restaurant, kailangan mo talaga mag-ingat. Opo. Kanina nga po, Doc, nireresetahan na ako ni Kumbatsero dito na magpa-flu vaccine daw ako. Di ba na, taon-taon yun nagbabago ng strain? Binabago yung bakuna? Yes, Jerry. Wala nang bakuna ngayon. Ang darating na bagong flu vaccine, na bagong formulation, March, April. April pa. Ang bira naman. April pa. Kaya na, sayang yun. Hindi ka nabakunahan nung last year, vulnerable ka ngayon sa flu. Pero kung nabakunahan last year, may visa pa yun ngayon, Doc. Hanggang March pa yun. May visa pa yun. Pero kung konti na yan, bumababa na yung visa kasi March na yun. Kung nabakunahan ka ng July, usually pababa na ang protection mo ngayon. Ayun. Yung pong pneumonia, may sinasabi si Jerry kanina, nagpapanggap pong doktor ito yung dalawang klase daw po yung pneumonia, Doc. Yung may... Yes. Sige. Yung flu, yung virus yan siya, usually hindi yan siya nakakause ng pneumonia, but in some patients na medyo may mga comorbidities, no, or yung may matanda, bababa yan siya doon sa lungs, causing lung inflammation. Kaya yun yung nangyari, yung pneumonia, no? Flu pneumonia yun. Yung bacterial pneumonia, yun yung isang bakuna, no? Yung pneumococcal vaccine. Talagang yun, notorious talaga yun that can cause direct lung inflammation. Yun yung pneumococcal vaccine na kailangan din sa mga may edad at mga may comorbidity. So dapat pala kapag ganitong buwan ng Pebrero ay hindi lang puso ang tinitingnan natin, Doc, pati ang baga natin. Pwede na natin sabihin buwan ng mga baga. Itong Pebrero. Tama ka, Jerry. Kasi alam mo, Jerry, itong mga infection na to, yung pneumonia, it can also trigger a heart problem kasi may inflammation ka, so ang mangyari niyan, yung may mga heart problem can be triggered by the infection. Ayun. Salamat, Doc. Buti na lang. Natutunan. Libre po ito si Doc Ronjin po. Kapag tinatawagan natin, di tayo sinisingil. Salamat po sa libreng konsulta, Doc. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you, Katuning. Thank you, Jerry. Bye-bye. Si Dr. Ronjin Sulante, isa pong infectious disease expert. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. RH
Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Uy, sakto. Sakto, en punto. Alas 7 ng umaga. Ayan. Kumusta mga taga-Oriental Mindoro? Okay na ba kuryente ninyo dyan? Ay, Mayor Elgin Malaluan ng Bungabong. Bungabon ba sila? Taga Bungabong sila. Balitaan nyo nga kami ng sitwasyon dyan, pero kasi isinusulong pa rin para alam naman natin kung ano naging itsura at naging karanasan Ayan. ng mga taga-Oriental Mindoro nitong mga nakakaraan. Kaya isinusulong kapag ang pag-uusapan ni kuryente, isinusulong yung long-term solution dyan, yung Semirara Mindoro Interconnection Project, submarine cable, na isinusulong ni Governor Joanna Valencia. Tapos meron silang binabanggit na short-term solution, competitive selection process with universal charge for missionary electrification subsidy. Oriental Mindoro ba yung nabanggit natin noon, kumbatsero, na ubod ng mahal? Wala nang ang kuryente, ubod ng mahal pa na per kilowatt. Tama sila yun. Kaya naging mahal dahil ginawan lang ng paraan. Para May magkaroon. kuryente. Kaya tayo naman Oo. mamili ka. Oo. Mamili ka, wala kang kuryente o mahal na kuryente. Yun, talagang kakagatin mo na yun. Pagtsatsagaan mo na. Hindi ba? Magkakuryente ka lang dahil necessity ang kuryente na. Hindi katulad nung araw. Sabi nga ni Man Romy Wanese, kasi kabayan sa Pola, nagpapalamig ng soft drink yan sa ilog lang. Nung unang panahon yun. Noong unang panahon, Di ba, ka Joseph Toto Mendoza, magandang morning. Ay, speaking of kuryente, yung nanonood sa atin at nakikinig lagi, si National Electrification Administration Administrator Nani Almeda. Nani Nakipag-tie up na pala sila sa DepEd. Kay Secretary Sani Angara. Nakita mo ba yun? Gandang project nun. Nako, maniwala kayo. Ang Talaga tagal-tagal na pong Yun Hindi, ang ito yung sinasabi ko, sana nagawa ni VP Sara to nung panahon niya, no? Sayang dapat yung meron libreng kuryente sa mga eskwelahan. Libreng kuryente alam niyo, tanong niyo kung paano. Paano? Tanong niyo. Paano? Maglalagay po ng mga solar panel sa mga bubong ng mga eskwelahan. Oo. Na libre, wala. Ang problema kasi nga, hindi mo malaman kung saan mo ilalagay yung solar panel. Yung iba gumagastos pa ng, bumibili pa ng mga lote para maglagay ng mga solar farms, di ba? Ito, yung bubong lang ng mga eskwelahan, lalagyan po ng solar panel at ang eskwelahan, wala nang babayarang kuryente. Lalo na kung ilaw at electric pan lang naman ang gagana. Marami mga eskwelahan naman natin, hindi naman di aircon yan Kaya na ng solar panel ngayon nga yun. daw, kumbatsero, yung kwenta ni Mang Nani Almeda kahit mag-aircon pa sila kahit mag-aircon pa sila. Inayos ba niya ang kwento niya? Pagkasabi niya nun? At hindi lang yun. Sabi niya, yung mga computer lab nila, kaya yan. Kayang paandarin ng solar panel yan. At yung solar panel daw, merong ano tawag doon, yung ipunan. May battery. May battery. Pero hindi tatagal yung ganun, kumbatsero. Kailangan may ano pa rin. May tulong pa rin ng may linya pa rin. Meralco. May linya pa rin ng Meralco. May linya pa rin ng Meralco. Pero mukhang gagamit ng mga aircon, mga ganun. Kasi pero kung solar lang, hindi kaya. Kahit may battery pa, hindi kaya. Ang kailangan yata nila, kumbatsero, yung mga lugar na ngayon hanggang ngayon hindi pa nakakatikim ng kuryente. Yun ang importante. Especially sa mga far-flung areas, hindi nila kilala kuryente. Solar, napakalaking at yan ang dapat na tutukan ng ating pamahalaan. Pati yung isinusulong natin noon, kumbatsero, na sa mga kabahayan, yung mga may kayang magpakabit ng solar, ngayon bumaba na. 3 years, 4 years ago nung makapagpakabit ako, di ba? Ngayon, nagtanong ako ng presyo. Tinanong ko tong si Mr. Paul Tanawan.
Si Paul, ng Solar Rizal, Solar Rizal. Meron silang nagpalinis kasi ako ng solar panel nito kahapon lang. Sakto naman. Sakto naman natin Ito, nabanggit mo. nanonood sa atin si Paul Tanawan ngayon. Paul, diba? Siya ba si Gray Falcon? Gray Falcon, ikaw ba yun? Gray Falcon, ikaw ba yan? Meron siyang pambrush. Meron siyang pambrush ng kasi aakatin mo yung bubong Tapos meron siyang mahabang tubong ganon na may tubig nakakabit sa hose. Tapos umiikot yung brush niya. Aba, kagaling. Kaya sandali lang tapos yung paglilinis ng solar panel. Gaano kahaba yung puluhan? Yung puluhan haba. Pwede, telescopic Pwedeng paikliin, pwedeng pahabain. Pwede ba sa salamin? Sa salamin mo ng bahay mo. Pwede, kumpatsero. Pwede yan. Mahal ba yan? Ay, PM. PM is the key. PM Paul, is the key. Paul, ano number mo? Paul Tanawan ng Solar Rizal. Ayos. Hindi lang naglilinis ng solar panel, kundi pati na ng inyong mga bintana. Yun, tama at nag-i-install din kasi siya ng solar. Ang laki na raw ho ng ibinaba ng presyo ngayon. Ang laking bagay po niyan. Hindi ba, alam mo kung batsero, kung nagkaigil lang kami nung structural engineer ko Meron ka na rin meron na sana akong solar panel. Tinakot lang ako Tinakot ka. Tinakot lang ako na baka daw hindi kayanin ng bubong ko Sayang. At lalo na kapag nagawa na natin yung isinusulong natin na kung magkano yung na-produce mong kuryente sa bahay mo, sa solar panel mo, kung magkano yung bili mo sa Meralco, yun din yung benta mo sa Meralco. Ayun. Kasi yung sobrang kuryente mong nagagawa sa yung solar panel, sa ilalim po ng net metering na tinatawag. Net metering, pumapasok, lumalabas yan, pumupunta sa serkito ng Meralco. Yes, at ibinebenta ng Meralco sa iba. Sa mataas na presyo. Ang benta niya sa atin ay sample. sa akin ay 12 pesos. Ang benta mo sa kanya? Ang benta pag nilabas 6 pesos lang. Parehas. Yan ang pantay na labanan. Parehas na parehas. Pero kung sabihin ba ng Meralco na pwede ba, Jerry, na ang presyo ng generation charge ang ibabayad ko sa iyo. Ibabayad. Kung magkano ko binili yung kuryente ko sa Quezon, Quezon Power Company, ganun din ang bayad. Papayag ka na ba sa ganun? Mas maganda siguro kung magkano benta niya, yun na rin ang bili niya. O kaya bawasan niya ng kahit piso. Piso. Yung bang para mas maingganyo ang mga kababayan natin na mag-solar, kumbatsero. At yan ay malaki magagawa niya ng gobyerno. Nasa regulasyon yan di ba ikinuwento na sa atin? Yan ang ginagawa ni Idol Rafi. Ni Idol Rafi. Siya ba ngayon ang chairman ng Senate Energy Committee. Pero yan Senator. baka yan ang gusto niyang gawin. Senator Rafi, sana yan nga Idol. Ito importante. Ito yung dapat yung tinututukan. May mga bansa sa Southeast Asia na ginaya lang, pinattern lang kumbatsero sa atin yung sistema nila sa solar. Pero sila hindi nila ginaya yung presyuhan natin. Sa kanila, parehas. Yun. Kung magkano ang bili nung bahay sa kanilang electric cooperative o distributor, yung binibili niya doon sa bahay na yan kasi nasa system na ng distribution Hindi na wala nang dinadaan ng National Grid Corporation, wala nang dinaan ng power generation. Ando na sa sa distribution area na kaya dapat parehas na ang presyo. Magandang pag-usapan yan. Pero kausapin mo muna ako. PM is the key. Senator Rafi, itong tutukan ninyo. Tutukan ninyo to. At sigurado, dadami ang magpapakabit ng solar panel. Yung may kakayahan na nakaipon. Di ba, ilang beses namin kinuwento sa inyo. Kung kayo'y may pera, na nakatabi sa bangko lang dahil ipon ninyo sa inyong matagal na paghahanap buhay. Halimbawa, meron kang 100,000 piso dyan. Tingnan ninyo sa bangko kung time deposit mo pa kung magkano ang tutubuin yan. Ngayon, mga 4.2%. Mga 4% net na yun. 4% magkano ba 4% ng 100,000? 4,000. Biruin mo yung 4,000 na yun ang kita ng 100,000 pesos mo sa loob na isang taon. Yun. Hahati-hatiin yun every quarter.
ay naka 1,000 piso 1,000, ang tubo every 3 months ng pera mo. Ng pera mo. Pero Pero sa bawat isang buwan ay 333 pesos. 333 pesos lang. Eh kapag yung 100,000 pesos mo na yon, ilagay mo sa Solar. sa time deposit mo sa pamamagitan ng solar sa bubong ng bahay mo, ang laki ng matitipid Alam mo mo, sa bayarin sa gumagaling ka na sa kuryente. marketing, ha? Eh kung kayo naman ay magpapakabit na ng solar, PM is the key. PM is the key. Mura na. Kalidad pa. Naman na. Pero hindi, di ba? Pero biro, totoo ho yan. Ako, experience ko yan. Ang laki ho ng nabawa sa akin sa bayarin ko sa kuryente dahil sa solar. Yung... Eto na. Parang nanalo ba sa solar itong taga Pateros? Sa ubod ng lakas, pumapagaspas! Doon si Sherwin Alfaro mamimigay ng pera at mga groceries. RS6 Sherwin Alfaro, go, go, go! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Go, Sherwin! Yes, magandang umaga ka, Jerry Katuming. Dito nga sa Pateros kung saan nandito tayo sa may Rebulto. Kung tawagan nila ito yung Rebulto. Dito to sa may Barangay Martires. Na itong Rebulto ay sumisimbolo doon sa kabayanihan ng mga nagbuwis ng buhay noong digmaan noong 1896. Yan, dito yan sa Pateros. At kita mo nga naman, napakaulad na ng Pateros. Nagdiriwang sila ng kapistahan nila kahapon. Sila yung mga namiesta pa to. Galing kayong piyesta. Hindi kayo na Piyesta rito. Piyesta rito kahapon. Pero mukhang ito, magpe-piyesta ngayong umaga dahil nakatutok sa DZRH itong kanilang radyo. Ay, magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman po. Ito ang kanilang radyo. Ayun, tingnan mo sa kanilang tindahan. Uy, talaga. Malakasan na nakatutok sa DZRH. Ay, nako, hinaan ka mo ng content nag-feedback, Sherwin. Tanong mo nga kung gaano na sila katagal na tagapakinig ng DZRH? Ilan taon na kinakikinig sa DZRH? Matagal na po. Wala pa nung binata ako, sir. Matagal na nga yan. Sisimatar pa ang bida sa DZRH. Apo. At palaging ang tutok nyo sa radyo tuwing umaga. Tuwing umaga po, paborito po yan, 2x2. 2x2 sa paborito mo dahil dyan meron kang bagong 1,000 pesos. Salamat po. At di lang yan, meron ka pang DZRH Grocery. Maraming salamat po. Ang pangalan nyo po? Richard Medina po. Si Richard Medina na nahuli natin na nakatutok yung kanilang radyo. Thank you, Richard. May kamukha to si Richard, eh. Alam mo kung sino? Sino? Si Ariel. Ariel Peralta. Ay, big time yan. Big time yan. Big time, Tignan mo naman, makangiti. Tignan mo, ngiting panalo ang aga-aga. Yun! Dahil tignan mga alas 5 pa lang, nakatutok na sila kila Angelo Palmones kanina. Tapos, dire-diretso rin kanila panginig hanggang mamaya. Ano ba yung, Sherwin, ano yung brand ng kanilang transistor radio? At gano'n nakatagal yon? Matibay ba? Yung kanilang transistor, ilang taon na yan? Ilang taon na po yan. Dalawang taon po daw. Pero tibay. Pensonic po. Pensonic na yung mga nabibili dyan sa Quiapo. Yung mga mura-mura lang po. Mura lang, oo. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nagsasunod nating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. Pro-wise number 6, Sherwin Badalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! At sa mga taga Pateros, mga Radio Gaga. Wala ba tayong balot yan? Yun, oo nga pala. Bago
bagong bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 10 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Fair trial kay VP Sara tiniyak ng Senado, pero hindi hihirit ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos. COMELEC mag-iigpit sa hindi environment-friendly campaign materials. Senator Bato nagsorry sa bantang susuntukin ang akbayan Solon o congressman na stroke survivor pala. Dalawa arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong Chinese medicine. Driver ni Senator Manny Pacquiao inaresto sa iligal na paggamit ng EDSA bus lane. Pasyente sa ospital ng Makati, na-scam ng Peking hospital staff. Naku po. Natangayan ng 70,000 piso. Oh, inang. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:15 ang ating oras. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22. Tuloy ang mga pangunahing balita. Hindi hihiling ang Senado ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni Senate President Jesus Escudero matapos sabihin ni Pangulong Marcos na maaring magpatawag siya ng special session. Ngunit kung ito ay hihilingin mismo ng Senate President. Ayon kay Escudero, ayaw nila itong tratuhing espesyal dahil ayaw niyang mapulaan na masyadong minamadali ang impeachment. Pinayuhan ni Escudero ang mga kapwa senador na pag-aralang mabuti ang impeachment complaint at maging handa na rin sa formal na pagsisimula nito sa Hunyo. Tiniyak ng Senate President na bibigyan ng fair trial si VP Sara at magdidesisyon sila hindi para matuwa ang isang panig kundi dahil iyon ang nakabatay sa ebidensya at ayon sa proseso. Kung gusto, pwede namang magpatawag ng special session hinggil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ang paniniwala ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kasunod ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na nakasalalay sa mungkahi sa kanya ng mga mambabatas ang pagpapatawag ng special session. Para kay Carpio, kung gugustuhin ng mga kinauukulan ay pwedeng magpatawag ang Pangulo ng special session para ayusin ang 2025 national budget at gawing daan ito para magpulong ang Senado bilang impeachment court. Gayunman, aminado si Carpio na magiging hamon sa Kongreso ang mga susunod na hakbang dahil kailangang intayin ng panig ng kampo ni VP Sara nagugugol ng maraming araw. Dagdag pa nito, hindi rin pwedeng makialam ang Korte Suprema at atasan ng Senado na simulan na ang impeachment trial. Samantala, opisyal ang ilulunsad ng COMELEC ang Operation Baklas bukas, Pebrero 11, kasabay ng pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidato sa national posisyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa ilalim nito ay aktibong mag-iikot ang mga tauhan ng local COMELEC offices upang tanggalin ang mga campaign materials na hindi sumusunod sa limitasyong sukat. Aalisin din ng COMELEC ang mga campaign posters na nakapaskil sa mga hindi otorisadong lugar. Muli namang pinaalala ng poll body sa publiko na maaari silang mag-report ng mga insidente ng vote buying and selling sa committee kontra ng basta't lalakipan lamang ito ng lakipan ito ng ebidensya, mga larawan o mga video.
Samantala, kaugnay ng gun ban. Kapag pa peke ang baril, lusot na sa gun ban. Sige nga, alamin nga natin. alamin nga natin yan. Baka naman peki din yung kasong ipafile sa kanya. Pwede kaya yan? Dahil dyan daw sa Manila North Cemetery ay may nahuling nagbibitbit ng baril. Improvised na baril. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Anthony Jerry Calaboso nakakulong na ngayon sa presinto ang isang 28 anyos na lalaki matapos na maulian ng improvised na baril o pen gun sa loob Pen gun. ng Manila North Cemetery sa lungsod ng Maynila. Kinilala ni Lieutenant Colonel Rex Layog, Hepe ng Santa Cruz Police Station 3, ang suspect si Efren Manaras ng residente ng 16th Street sa nabanggit na sementeryo. Isang concerned citizen umano nag-report. Nagsugbo sa mga pulis matapos makita si Manaras na palakad-lakad sa 2nd Street sa Manila North Cemetery habang bit-bit ang baril. Agad na rumisponde ang mga tawa ng MPD Station 3 kung saan naispatan nila sila itong suspect. Tatakbo pa sana si Manaras pero na-corner na ng mga Tatakbo ka pulis. pa, ha? Ganun na. Tatakbo pa. Nahuli at nakuha sa kanya ang isang pen gun at isang bala. Baka may hinahunting, boy. Baka may target. Baka mamaya may kaaway. Oo. Kaaway sa loob ng sementeryo. Kaya nga ang mga pulis ay tuloy-tuloy na papatrolya. Hindi lamang dito sa labas ng sementeryo, pati sa loob ng Manila North Cemetery. Teka muna, boy. Ba't ba dyan sa Manila North Cemetery tulad yan? May baril. Noong nakaraan, ang report mo May may sugalan. pasugalan. Ba't ba may mga ganun dyan sa loob ng sementeryo? Yun nga, kaya nga Ang dami kasi nakatirang buhay dyan eh. Oh, yung mga dumadalaw, ayun din na nagsusumbong eh. Oo, kaya nga eh. Obstruction sa kalsada at yung mga nagiinuman, kaya nga ginawa na rin yung videoke nga rin yung pagdating daw ng gabi, may mga nagbibidyoke. Ay, Maingay sus. sa loob ng sementeryo. Ano yun? May mga nakatira na talaga dyan? Madami. Ang talaga nakatira dito, ang karamihan ay mga caretaker. Oh, caretaker. Oh, kaya nga eh. Pero ang problema, mukhang may mga tagalabas na Nakitira na rin. Oo, nakikitulog na ata doon sa... Baka may paupahan na dyan. Ayun ang iimbestigahan. May apartment na pampatay, may apartment na pambuhay. Ayun. Oo. At, Saka may mga squatter na patay, may squatter na buhay. Ayun. Oo, at... Mario Joseph. May kumikita dyan. Siyempre, kapag... anong tanong dito, sabi ng mga polis, bakit nakakalusot sa mga gwardiya ng City Security Force na nakabantay dyan sa gate ng Manila North Cemetery. Yan yung nangyaring... Sino pa ba administrador ng Manila North? Si Ma'am Rosel pa rin ba hanggang ngayon? Si Director Rachel Castañeda. Siya pa rin. Ang director ng Manila North Cemetery. At mabuti na lamang at may mga nahuli itong mga polis ng Blooming Street PCP na Santa Cruz Police Station. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Metro Manila ngayon. Ito, usapang baril. Ito, totoong baril to. Meron daw pong isang lalaki arestado sa pagdadala ng baril. Saan yan? RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Ako, Kader, Katunjing sasampa ng kaso ng paglabag sa RA 10591 at violation of EP 881 o Omnibus Election Code. Ang 65 years old na si Mang Nicanor Casile ng Santo Street dito sa may barangay Balita, Valenzuela. Sa ulat na nakarating kay Police Colonel Lesu Gaya para sa Police na Valenzuela, nagreklamo ang biktima na si Apollo Salvestre, 22 years old, isang senior high school, laban dito sa suspect. Lumalabas sa pagpasok ng compound na kung alas 4:40 umaga kanina ang biktima kasama yung kanyang classmate kung saan ay sinalubong silang ng suspect at nagkaroon ito ng mainitang pagtatalo.
sa investigasyon ng Station 4 sa Balita sa station. Sumunod pa itong si Casele sa bahay ni Silvestre at naghamon ng bitbit ng baril na isang Taurus caliber 45 pistol na may kargang 5 bala. Sa isinagawang operasyon ng Valenzuela Police, inabutan pa ang suspect habang dala nito ang kanyang baril. Hinaalap pa ngayon ng otoridad kung lisensyado ang dalang baril nitong suspect. Godfrey Edwin kinagulat sa Disa Rage, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Samantala, isa namang opisyal ng PNP ang pinayagang magdala ng baril. Aba, may kinalaman pa rin to sa baril. Baril pa rin ito dahil ang kanyang apelido ay Marbil. Ano bang istorya dyan tungkol sa EDSA busway? Teka, pulis ba ang nanguhuli doon? Di ba naman, mga... wala nang mga kinalaman ng pulis doon eh. Di ba ano yun? Yung IAC? Ito taga yung, DOTR. ito. Nahuli ang security detail ni dating Senador Manny Pacquiao dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Kinampirma ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na natikitan alas 3 ng hapon kahapon ang sasakyan na minamaneho ng security detail ng dating senador. Nangyari daw po ang insidente malapit sa Ortigas Busway Station northbound. Gumamit pa ng hindi otorisadong blinkers at sirena ang sasakyan nang dumaan sa busway. May blinker pa. Nang parahin po ng mga otoridad, isang pasahero na sakay ng itim na Toyota van ang nagsabing itatabi lang sandali ang sasakyan, ngunit sa halip ay tumakas ang convoy. Gayunman, bumalik ang Toyota van para tanggapin ang ticket para sa disregarding traffic signs at illegal use of blinkers. Ito kahapon linggo. Normally, linggo maluwag. Mas maluwag ng konti. Doon pa rin dumaan. Pambira naman. Sinasabi natin. Hindi nyo man lang naisip na nadadamay pa sa inyo yung amon ninyo. Wala naman siguro kamalay-malay si Senator Manny Pacquiao dyan. Totoo yan. Eto ngayon, ang PNP Chief RH52 Edniel Parosa. Kami Medjel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Magandang income generator talaga sa gobyerno itong EDSA busway. Sapagkat maliban dyan sa nahuling security detail ng senador, noong nakaraan minahuli namang tauhan ng US Embassy at mayroon ding nagpakilalang top official ng Highway Patrol Group na niname drop pa si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may utos umano o may payo umano sa DOTR sa ihinto ang hulihan kapag rush hour. Tumanggi ang itong si General Marbil na mayroon siyang nasabing pahayag. Sagot niya ni Marbil nang in-drop siya ng pulis na nahuli sa isang video habang kausap ang site enforcer na pinara dito sa bahaging ito na EDSA Ortigas. Loko ha? Naroon. Pakinggan natin may kinamang itong bahagi ng pahayag o pag-name drop ng pulis sa kanyang chief PNP. Dahil pinuputak din kayo sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na consent. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Ang tinig ng nahuling polis, tauhan ng Highway Patrol Group. Kwento ng Department of Transportation, pinagmumura pa raw sila nung nabanggit na sakay ng convoy. Pero sagot naman ni Chief PNP, sa maikling pahayag na itinadala sa PNP Press Corps, and I quote, I don't do that, sabi ni General Marbil. Ay naman tagapagsalita ng HPG na si Police Lieutenant Saddam Malang ay ikinalulungkot ng HPG itong insidente. Iniimbestigahan na sa mga oras na ito. Meron palang HPG ba yung nasa unahan, yung nakamotor, Edniel? Correct. HPG mismo na convoy yung huli. Tapos yung sakay ng mga van ay mga ano yan? Convoy mismo ng HPG, official ng HPG. Official ng HPG. Hindi na napangalanan Jerry at Anthony, pero ang binabanggit ng Highway Patrol Group. May impormasyon na ngayong araw ay mukhang pupunta si Director, Police Brigadier General Elias Armata ng tanggapan mismo ng DOTR. Personal na makipag-ugnayan dito sa Kagawaran at tinawin itong issue. Kaugnay pa rin. So confirm talaga na talagang taga-HPG siya naman. Hindi naman nagpapanggap lang ng taga-HPG. Kumpirmado. In fact, ngayong umaga lamang, bago niya tawagin, ay may official statement yung HPG. Kaya lang, hindi pa rin naman napangalanan doon kung sino yung nagpakilalang top official ng HPG. Naku, tatamaan kay General Eli Mata. Hindi naman si General Eli Mata yung sakay talaga.
mukhang hindi naman. Hindi siya. Nililinaw lang natin. Para linawin. Tapos ngayong umagang ito, tuloy pa rin ang operasyon ng DOTR site. Of course, hindi lamang yan dito sa Ortigas, sa area natin, area of responsibility. Pero kanina nadaanan ko sila sa, hindi ko nababanggitin, na specific na lugar. Tuloy-tuloy ang mga yan sa kabila ng mga kalimot ka ng insidente dahil nung last Friday, inasagdak ang enforcer ng DOTR site at kung sino-sino pang mga nahuhuli nilang high-profile individuals. Tuloy ang hulihan at operasyon dito pa rin ngayong Monday rush hour sa bahaging ito ng EDSA. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DJRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Alas 7:35 ang ating oras. Samantala, nagsorry si Senator Bato de la Rosa kay Akbayan Representative Percy Sendanya matapos niyang gawing katatawanan ang ngiwing mukha nito na kanyang susuntukin ang kabilang bahagi para magpantay. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Sendanya na kaya tabingi ang kanyang mukha ay dahil na-stroke siya o siya ay stroke survivor. Gayunman, tinanggap din ni Sendanya ang sorry ni Bato at hiniling na humingi rin ng tawad ng senador sa iba pang mga stroke survivors na maaaring nasaktan sa komento. Kinundi na naman ng isang grupo ng health and medical advocates ang pahayag ng senador at sinabing nakaka-insulto ito sa mga taong may kaparehong kondisyon. Nagpaalala si COMELEC Chairman George Garcia sa mga kandidato na sumunod din sa patakaran ng paggamit ng mga biodegradable na campaign posters at materials. Sa panayam ng DZRH, sinabi nito na kasama sa limitasyon ng COMELEC ang paggamit ng plastic o iba pang non-biodegradable. Mensahe ng opisyal kasama sa kanilang babaklasin ang mga campaign posters na non-biodegradable dahil ito'y tulong na rin ng Paul Body para sa kalikasan. Simple lang naman po, Sir Angel, napakadaling alamin kapag kayo na plastic o gawa sa plastic, ayan, ay malamang-lamang yan ay violation ng ating pong environmentally sustainable attempt na ating pong protektahan ang ating pong kalikasan. So hanggat maaari, ang gagamitin natin ay karton o kaya papel o kaya naman, basta po hindi hindi kayang matunaw at ma-recycle. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Isang pasyente ang nabiktima ng scammer na nagpanggap na hospital staff at natangayan ng 70,000 pesos. Ang biktimang itinago sa pangalang Ken ay na-ospital noong Enero 2 dahil sa pananakit ng tiyan at likod. Nakatagda na sana itong lumabas ng ospital noong January 13, ngunit kailangang manatili ng mas matagal dahil kulang ang pambayad sa ospital na umabot ng 500,000 pesos. Sa ospital ulit? Hindi pa pero binanggit. Pero ospital sa Makati, hindi ospital ng Makati. 500,000, ang laki. Sa reklamo ni Ken, tumanggap siya ng mensahe sa isang Micah Reyes noong January 31 na nagsasabing maaari na siyang lumabas sa ospital sa pamamagitan ng pagbabayad ng 70,000 pesos. Dahil dito, 2 beses na nagbigay si Ken ng 35,000 na inihulog sa isang bank account na pag-aari ng kanyang doktor. Gayunpaman, itinanggi ng doktor ni Ken na may tinanggap itong pera at wala silang kilalang empleyado na nagngangalang Micah Reyes. Iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nangyaring scam sa ospital na ito, sa isa-isang ospital na ito sa Makati, partikular kung paano nakuha ng sospek ang detalye ng pasyente at ng doktor. Yun na nga matetrace ito kung idineposito sa bank account. Kung kanino yung bank account na ginamit na yun. Arestado ang 2 Chinese nationals na nagbebenta ng hindi rehistradong gamot mula sa kanilang bansa. Kinilala ni Acting CIDG Director Nicolas Torre III ang mga suspect na sina alias Hu at alias Chuan na kasalukuyang residente ng Parañaque City. Itong mga alias-alias na to dapat pinangalanan yun, hindi naman namin makikilala itong mga to Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence report ng CIDG hinggil sa criminal group na sangkot sa distribusyon ng unregistered na Chinese medicine sa NCR. Nakumpiska mula sa mga suspect ang nasa 15,000 pisong halaga ng mga gamot kabilang ang kontra diabetes, kontra high blood na hindi rehistrado sa Food and Drugs Administration.
Susunod! Dito ba? Sino itong magaling at sikat na aktres na, naku po, gipit na gipit ngayon. Kapos na kapos daw sa pera. Naku. Kahit sino na lang inuutangan. Naku po. Kawawang aktres naman na ito, ano. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng... Ay, ba't ba itong nag-embed natin? Hindi ko rin napansin. Ginanahan. 7:40 ang ating oras. This time check is brought to you by AC. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photo Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest nitong Feb 1, 2025. Hudyat po na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Ayan, bukas ang kompetisyon sa lahat po ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Sinabi po ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest na ito ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pa-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayun, maaari po magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya. Ito yung conventional, mobile, and drone categories. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at tatanggapin po ang mga entries hanggang July 31, 2025 lamang. Ayan, para sa iba pang detalye, abay mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon 2025. Ay, Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Ganun din kay Ka Jerry Labasan na laging nakatutok. Nakatutok. Si Ate Beth ba, nakatutok din? Siyempre naman. Kasi birthday pala ngayon ni Daddy William Gatchalian. Oh, Daddy William Gatchalian. Daddy William, happy birthday po sa inyo. Baka gusto nyo nang magpalit ng kotse, Daddy. Ayan kung gusto nyo yung attainable, reliable at stylish crossover SUV, ang hinahanap mo, Daddy William. Ayan. Swak na swak dyan ang new 2025 Tiggo 2 Pro mula sa Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tiggo 2 Pro ay crossover SUV ay mayroong advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Tinatanong ng birthday boy na si Edwin Kuya Edwin ko, kung magkano daw yan. Aba, mura lang. 708,000 pesos for the manual variant para sa cash purchases. Ayun. Ang 2025 Tiggo 2 Pro, Kuyang Eric Dimakulangan, ay mayroong bagong 1.5 liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may 2 driving modes. Sport mode para sa mas malakas na engine response at eco mode para sa mas matipid na drive. Siyempre, wala kang problema dito na baka mahuli ka ng MMDA dahil meron itong wireless Apple CarPlay. Doon ka na lang titingin. Siyempre. Doon ka na lang titingin pagka nag-waste ka. Android Auto at HD reverse camera. Ito pong 2025 Tiggo 2 Pro. At higit sa lahat, meron itong premium preserve warranty package para sa worry-free ownership. Ano pa hinihintay nyo? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive ang new 2025 Tiggo 2 Pro crossover SUV. Pangunahing balita sa showbiz. Ay, baka butas na yung bubong ng bahay nyo kung ba't yan? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Eto na. Last week pa, inaabangan ni Mayor Jopet Inton ng Hermosa, Bataan yan. Pati yung mga bashers at mga trolls ay nag-aabang dyan. Alam nyo bang meron palang isang network ng Chinese link social media accounts ang aktibo raw na nagpapakalat ng paninira laban kay BBM habang pinupuri naman si VP Sara. What? Oo.
Yan yung network ng Chinese link social media accounts. Tapos ang pinopost yan, yung mga stand ng China sa West Philippine Sea. Tapos pinupuri si VP Sara. And by the way, kumbachero, speaking of which, sinabi nitong si Senator Tol Tolentino, yung po palang West Philippine Sea ay nasa batas na natin. Nakasaad na may sa batas tayo na binabanggit yan. Kinikilala ng United Nations ang pangalang West Philippine Sea. Ayun. Mabuti nilinaw yan ni Senator Tol Tolentino. Si Senator Tol Tolentino talaga mahusay din talaga. Pwede talagang pang-senador talaga. Pang-senador talaga. Sana maging senador siya. Ay, senador na pala siya. Senator Tol! Maganda morning! Eto na! Sino ba itong, ano ba ito? Kaawaan ba natin ito? Bakit nagkaganon sikat ito? Napakagaling na actress Hindi wala bang naipon? Bakit gipit na gipit? Kung kani-kanino na lang daw nangungutang ngayon. Nako, bata pa ba yan? Mukhang bata pa. Sino yan? Attorney Topacio, baka pwedeng makautang dyan. Sino ba ito? Alamin natin sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Kajere. Pero bago yan, mag-ingat tayo sa mga scammer. Ayan. Dahil nabiktima ako niyan. Dami kong kaibigan na nahingian ng pera. Kaya pupunta ako sa NBA ngayon para ipatrace kung sino yung nagmamay-ari ng GCash na pinadalhan ng pera ng mga kaibigan ko. Na gamit ang pangalan mo? Nagamit ang pangalan ko na hack ang aking account. But anyway... Paano daw? Nangangailangan ka raw ng pera kaya pinadala nila? Nangangailangan ng pera, kailangan... Napakamali naman nun. Napakamali naman. Sino namang maniniwala doon? Na mangangailangan ka ng pera. Ikaw si pa. Morley Alinio. Hello? Baka ko si Gorgie pa, pero si Morley. Ay, speaking of pera, nangangailangan ng pera. Itong akin. Hoy, alam mo ba, Mama Morley? Merong isang senatoriable. May idideklara ngayong araw na to. Atras na. Atras na. Pero hindi namin sasabihin ang pangalan pag hindi mo sinabi pangalan nung pag hindi mo sinabi kung sino yung artista, hindi namin sasabihin ang pangalan. Ang problema lang yan, baka may epekto na naman ba yan sa printing ng COMELEC. Oo nga. Kailangan alisin na naman yung pangalan ng kandidato. Pwede. Pwede na. Gusto mo bang malaman kung sino, Marley? Sino yan? Pero sabihin muna yung pangalan. Sino yan? Sino yung artistang yan? Ito yung kwento. Lahat na lang ng kaibigan niya o nakakilala niya, inuutang-utangan niya. Lately, may isang inutangan siyang businessman na kilala rin in showbiz, pero si artista ang inutangan niya. Binigyan naman siya. Kaya lang medyo abusada. Bukod doon sa nautang ng pera ay kung ano-ano pa ang hinihiling. Bili ng ganito, pakainin ng ganito, dali ng ganito, na ikinaluloka pala ng mga inauutangan ng naturang aktres. Magaling pa namang artista ito at nagtataka ang marami nating mga kaibigan bakit ganito ngayon ang ugali ng naturang aktres. At bakit gipit na gipit? Wala na bang show yan? Walang pelikula? Wala siyang pelikula. Wala siyang racket. Wala bang asawa yan na pwedeng tumusto sa kanya? Tama. Parang para wala? Parang wala na rin. Wala na. Bakit may asawa na ba yung asawa niya? Dati. Tapos, eto na ngayon. Siguro iniisip ng marami na kaya nangungutang ito dahil siyempre nagpapalaki ito ng kanyang mga anak. Makita natin, hindi naman daw nakapagbibigay ng ganun kalaking sustento ang kanyang naging asawa noon. Kasi nga maluho itong si actress. Nakapagbibigay lang daw itong aktor na ito ng tama or sapat. Pero dahil sa lifestyle nitong si actress, kinakapos ng pera. Kaya ang nangyayari, itong si actress,
tingin na lang sa cloud para nag-iisip. Baka naman lulong sa sugal o lulong sa droga, Mama Morley. Nag-uusapan niya noon sa droga pero wala pa namang napatunayan na siya ay nagdodroga. Kasi mga taong nagdodroga, di ba, tingin ng tingin sa langit. Ayan, isip, ayun. Oo. Kilala niyo na ba kung sino ito? Hindi namin maulaan. Clue! Tumingin na lang uli kayo sa langit. Tingin sa langit. Ayan. Oo, ang tamaan pangit. May mga kapatid ba yan na magaganda rin, na artista rin? Secret uli. Yan ating busy. At yung asawa ba niyan dati, may mga kapatid din na nasa showbiz din? Kumakanta? Lalong secret din. Ay, sa mga friends ko i-add nyo na lang po ako ang bago ko pong account. Yes. Oo nga, Yan ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Paringat, take it away! Wala na pala. Tingnan mo nga naman, Nagka naman, Ito mo na. Kala mo. Wala na ba tayong komersyal? Parang... Ano ba naman yan? Oy, maganda umaga at happy birthday, advance happy birthday kay Mayor Raycat. Mayor Raycat. Ng Kapas Tarlac. 59 ka na pala sa 12. Aba, hindi halata. Hindi halata. Mayor Raycat. May mga nagtatanong pala sa amin kung iniinda raw ba ni Congressman Bong Rivera yung pagkakasumpa-sumpa niya. Hindi naman. Na hindi siya tumatanggap ng 20%? Hindi siya tumatanggap ng 20%. Hindi naman daw dahil katunayan, bumiyahe pa nga raw papunta ng Germany. Aba. At every 6 months daw pala ay nagpapaturok ng anak ng tupa. Aba, yung galing sa Black Sheep? Kasama daw si yung boss niya, si Congressman Noel Villanueva. Aba. Oy, happy 15th founding anniversary pala sa Diliman Educational Corporation. Ito yung Diliman Prep School and Diliman College. Ayan. Senator Cositeng. Galing kay Dr. Carol Duca. Yan, kila Senator Nikki Cositeng. At happy birthday din pala kay Ma'am Marichu Abelio Acusar. Happy birthday, sabi nating Jane Abelio. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Goes on long after the thrill of living is gone to walk on. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng MRI unit ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent.